Magandang gabi sa ating lahat. Ah, sa lahat ng mga makakapanood ng ating video na to, God bless po sa ating lahat, no. So ang topic po natin ngayon ay patutuo na si Jesus ay Diyos. Sapagkat maraming nagsasabing Panginoon, Panginoon, pero hindi nila sinusunod ang kalooban ng ang utos ng Diyos, no? Nagbabasa sila ng Bible, ngunit hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. At yun po ang ating tatalakayin ngayon. So, bagamat sila ay nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi nila pininiwalaan na si Jesus ay Kristo. Una, supporting verses tayo, no? Kasi mahirap po magsalita na Jesus ay Diyos, ngunit wala tayong mga bersikulong ibibigay. So, una nating ibibigay ay ang Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, malinaw sa talatang binasa natin sa Roma 6:23 na si Jesus ay Diyos, no? Jesus Christ is Lord, no? So, ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Diyos, ating Panginoon. So, malinaw po sa talatang binasa natin sa Mateo 28 verses 18 Matthew 28:18-19. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. So kung tao po si Jesus, bakit inutusan niya ang mga alagad niya na bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak? Kasama siya sa dapat sambahin, no? Kasi bautismuhan ng lahat ng tao sa ngalan ng Ama at ng Anak. Sino ba ang Anak kundi si Jesus? Sino ang Ama kundi ang Diyos Ama, no? So kung ang kung Ama ay Diyos, maaari ba siyang manganak ng tao? Or kung ang baboy ay maaari bang manganak ang baboy ng kambing? Hindi, di ba? So ano ang punto ko rito? Ang baboy, manganak siya, baboy din. Ang ibig sabihin po, kung Ama ay Diyos, bakit hindi Diyos ang Anak? No? Pangalawa, kung si Jesus ay tao, simula ayon sa John 1:1, ang pasimula ay may salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa John 1:14 ang nagsabi, at ang salita ay naging tao. So, sino po yung inutukoy ng John 1:1 na pasimula pa lang? Bago nilalang ang mundo, nandun na ang salita at kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At sa John 1:14 sinasabi, at ang salita ay naging tao. Yun po yun si Jesus. Wala pang mundong pinagkuhanan ng lupa para gawing tao, nandun na si Jesus. So paano naging tao si Jesus, no? Paano siya naging tao sa paningin ng mga taong hindi naniniwala si Kristo ay Diyos?
Pangatlo, kung si Jesus ay Diyos, kung si Jesus ay tao, paano siya napunta sa sinapupunan ng Ama kung siya ay tao? Wala pa pong taong nakapunta sa langit na tao na talaga siya, no? Sa mundo lang, dito lang siya sa mundo na naging tao. Dito lang siya tinawag na Son of Man dito sa mundo, kasi siya nagkatawan tao sa pamamagitan ni Maria. At yun ang katuparan ng salita ng Diyos dun sa una, no? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, no? So sinugo ng kanyang ang Ama ang kanyang anak. So may example po ako, kapag ikaw ay ama, tapos ikaw ay may anak, meron kayong bahay. Kung ang ama ang may-ari ng bahay, hindi rin ba may-ari ng bahay pati yung anak? Di ba nagmamay-ari din ng bahay ang iyong anak? So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay ama, kung ang ama ay Diyos, natural po, ang anak ay Diyos din. Ayon sa mga talatang binasa natin, no? Sa Roma, sabi sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So kung dito po, no, malinaw sa ating binasa na si Jesus ay Panginoon. Kung sino bang taong nakakapagligtas ng kapwa-tao, wala pong nabubuhay dito sa mundo kahit isa po na nakakapagligtas ng tao, ang kapwa-tao, no. Maaring magbigay siya ng ipangaral ang salita ng Diyos, ngunit ang Panginoong Hesus pa rin ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Ang tayo ang magpapahayag ng salita ay instrumento lamang para magpahayag ng salita ng Diyos. Pang-apat po na tanong ko po, kung si Kristo ay hindi Diyos, no? Ba't kailangan siyang sasampalatayaan? No? Ba't kailangan sumampalataya sa Kanya ang mga tao para magkaroon ng kaligtasan? Ayon po yan sa Ama, no? Sa John 3:16. Bakit kailangan sumampalataya kay Jesus para magkaroon ng kaligtasan? Ayon yan sa Roma 10:9. Malinaw po sa mga talata nating binanggit, no, na papatotoo si Jesus ay Diyos. Nagkakaloob ang Panginoon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Eternal life through Jesus Christ our Lord. So sana po maliwanag po sa ating mga tinalakay, binanggit ng mga talata, na magpapatotoo na si Jesus ay Diyos, no? Wala pong makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through Him alone. Sino bang tao mapagbigay buhay sa kapwa niya tao? Wala po. So yan po mga kapatid, sana ay naunawaan niyo po ang ating talata, ang ating paksa ngayon, no? So God bless po. Salamat po sa inyong panonood. God bless po everyone. In Jesus' name, Amen. Thank you po kapatid, guys.